Senator Robin Padilla may matinding banat kay Marcos Jr. Talagang hindi nagpaawat na si Senator Robin Padilla, talagang pinukpok na. Talagang pinukpok na at talagang pumalag na sa ginagawang anomalya or ginagawang kabalasubasan ng gobyerno, lalong-lalo na kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Talagang hindi na ho nakapagpigil itong si Senator Robin Padilla at talagang pinuntirya at diretso, walang hinto ang kanyang talagang sobra niyang binutata itong si Marcos Jr. At samantalang ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isinurbol na or 101% niya na sa mga kasamahan niya. Ano ba ito? So papanoorin natin yan. Siyempre huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So yung mga kabanateros, no, alam naman na natin at babalikan lang natin ng bahagya yung nangyaring pananalakay ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ni Diwata Torre doon sa KOJC compound sa mga miyembro ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang gigipit ni Torre at ni Marcos kay Pastor Apollo C. Quiboloy, nandoon talaga nagmula at doon talaga din nag-umpisa kung gaano nga ba kasinungaling itong administrasyon na ito. Alam nyo, talagang parang parang i-declare, talagang parang talagang sinadya ng Panginoon na mangyari yung mapatungkol doon sa KOJC. Mangyari yung panggigipit na yun. At doon lalo nalaman ng buong Pilipinas kung gaano kawalang kwenta etong Administrasyong Marcos. At masakit nga doon, ang masakit lang doon ay maraming nasaktan ng mga miyembro ng KOJC at ginamit yung ating mga kinikilalang tigapagtanggol ng bayan at mga bayani ng bayan na walang iba kundi mga kapulisan ay ginamit sa panghaharas or aabuso doon sa mga miyembro ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At doon natin patunayan na kung gaano kawalangya ang Administrasyong Marcos. At ito nga, talagang alam nyo, kasi ako nandun din ako. Alam nyo, nung una, yung ibang mga supporters ni Marcos medyo nung kasagsagan ng issue na parang nag-aaway ang Duterte. Nung una yun ang unang alam ng mga Pilipino, ay away lang ng Duterte, ng Marcos yan. Pero nung nangyari na yung ginawa nila sa KOJC compound, doon napatunayan ng mga Pilipino na talagang ito ay totoo na. Talagang masyadong manggipit itong Administrasyong Marcos. At doon din halos nag-iba ang paningin ng ibang mga supporters ni Marcos Jr. doon sa ginawa nila sa KOJC compound. Ikaw ba naman, biruin mo, ang warrant of arrest nasa Pasig. Tapos biglang napunta sa Davao. Ang masama pa nun, warrant of arrest ang dala nila, wala naman dun si Pastor. Ang ginawa nila ay search warrant. Ang pinapatupad nilang batas doon ay search warrant. Na wala namang silang search warrant. At ang kapal ng mukha nung pinaka-leader doon dahil nag-stay pa sila ng ilang araw doon. So yun talagang lumabas talaga ang tunay na ugali ng administrasyon nito. At eto na nga, panoorin ho natin yung matinding banat ni Senator Robin Padilla mapatungkol sa Administrasyong Marcos. Alam nyo si Senator Robin Padilla, ito
excuse po doon sa ibang mga, alam niyo naman na solid kami sa inyo ng Banateros, pero ibang-iba talaga itong si Senator Robin Padilla. Talagang ito yung pinaka hinahanap-hanap natin na may tinatawag na paninindigan, katapangan at malasakit sa bayan. Alam nyo, yan ang pinaka-importante sa isang namumuno o isa sa mga namumuno sa ating bansa. Prinsipyo, pagmamahal sa bayan, paninindigan, no, at malasakit sa bayan. Yan yung pinaka-importante ho sa lahat, na dapat ay meron ng isang politiko or isang kandidato na kailangan nating ihalal. At syempre, nandiyan din yan, yung mga katangian na yan. Syempre, number 1, Pastor Apollo Sikibuloy, Senator Bongo, Senator Bato, nandiyan din ang future senator na si Attorney Jimmy Bondo, Congressman Marcoleta. Sama na rin natin dyan si Ben Tulpo. Para sa akin yung sarili kong komento, wala tayong bash yan. Huwag na kayo mambash. Pero dito, alam nyo, si Senator Robin Padilla ho kasi, siya yung kaisa-isang senator na kahit alam niyang maraming magagalit, kasi noong mga panahon na yon na hindi pa talaga alam ng tao, kasi yung pinapalabas ng mainstream media nun, masama si Pastor, puro parang tinatawag pa nga nilang ano bang tawag dun sa relihiyon, yung basta may pangit silang sinasabi sa relihiyon doon sa KOJC. So isa si Senator Robin Padilla na isa sa mga nagtanggol na hindi niya man lang inisip na kung ikakasira ba ng karir niya bilang senador. Alam ko at alam niyo rin na maraming nagalit kay Senator Robin Padilla, at syempre mas maraming bumilib. At isa na ako doon. Isa ang Banateros Brothers sa bumilib sa katangian ng taong ito. Dahil isipin nyo, hindi niya iniisip ang kanyang karir sa pagiging senador, basta maipagtanggol niya lang ang tama. Ganun dapat ang ating hinahanap na mamumuno sa ating bansa, yung mga katulad ni Senator Robin Padilla. So ito po, panoorin natin. Isa pong hindi kapani-paniwalang araw itong nangyayari sa harapan ko, sapagkat kapag nandito po ako sa Davao, iba ang ambience. Ang nakikita mo lagi, pag-asa, pagbabago na nangyari. Hindi pagbabago na kwento. Kasi dito sa bansa natin, dalawa yun eh. Yung pagbabagong salita lang, saka yung pagbabagong nangyari. Boom! At dito po sa Davao City. Alam niyo ibig sabihin, para sa akin ito yung ibig sabihin doon ni Senator Robin. Iba yung pagbabago na salita lang, at iba rin yung pagbabago na ginawa. Kasi isa na dyan si Marcos Jr., sa mga nagsalita ng merong pagbabago na hindi niya naman nagawa. Although totoo naman yun, di ba? Tawag nga nila sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Ay, sorry. Gago! Di ba? May pagbabago ba? Oo, ang daming nabago. Ubus ang pera namin. Ang daming nabago. Imbis na makakatulong sa bayan ng pinag-uusapan sa kada hearing, puro AJK Confidential Fund at ICC ang naririnig namin. Ang daming pagbabago, di ba? Para sa akin, yun ang dito ni Senator Robin. Nangyari ang pagbabago. Yan po yung isang bagay na sa kwento po, no? Katulad ng sinabi ng aking mahal na kapatid na si Baste, si Mayor Baste. Sorry hindi ko kagad nasabi yung Mayor Tol kasi magkapatid po kami niyan. Magkasama kami noong 2016 nung kami po yung nangangampanya
Tunay po yung sinabi niya. Tandaan po natin yun. Ideology. Ang Davao City ay ideology. Yung tagumpay, yung pagbabago, yung mukha ng ating Pangulong, pinakamagaling na Pangulo na dumating sa Pilipinas. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Boom! Sakit nun. Yung sakit nun. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po, ngayon, popular na popular si Trump. Pero pag titingnan mo si Trump, Digong. Kinokopya niya si Digong. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na kagad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Duterte! Duterte! Ano, sa pool dito si Marcos, no? Eh, ikaw ba naman, umabot ka na ng 3 years, wala mang pagbabagong nangyari. Galing ni Senator Robin dito. Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala sa Duterte. Gastos nyo yan, di ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalabas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako, hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Mayor. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakaripas ako, tumatakbo ako papunta dito. Eh kahit kami din, gusto na namin bumalik ang Davao. May pagkakataon lang eh. Dahil isang bagay yun na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu nyo? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apostol, Apollo kay Buloy, kay Pastor. Alam nyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Neto na. Alam nyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin yung speech ni Attorney Hillo. Napakaganda nung na-weaponize daw. Totoo po yan. Alam nyo po ba sa Amerika ngayon? Neto na. Pakinggan nyo maigi to ha. Kasi may mga kumontra dun sa sinabi namin nung nakaraan na yung ginawa ni Biden sa ibang bansa ay ginawa din ni Marcos dito sa Pilipinas. So anong isipin natin nun? Na bata ni Biden, si Marcos. Gago! Ito ha, pakinggan nyo maigi. Meron pong crackdown. Nag-utos po ang Pangulong Trump na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga pastor, sa mga lumaban, doon sa mga panukala, mga ginagawa nila sa Amerika, patungkol doon sa mga pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Di alam nyo ito, napakatotoo itong sinasabi ni Senator Robin Padilla. Alam nyo kung bakit? Kung sinang-ayunan lang, kung gumaya lang si Pastor Apollo Sikibuloy sa ginagawa ngayon ng ibang mainstream media na hindi ibinabalita yung mga dapat ibalita, siguro wala sa kulungan si Pastor Apollo Sikibuloy ngayon. At kung nilayasan man at kung sinunod man ni Pastor etong kautusan ng mga ulupong na ito na tumiwalag or hindi suportahan ng mga Duterte, hindi ho nakakulong ngayon si Pastor Apollo Sikibuloy. At hindi rin nangyari at wala rin nangyaring pang-aabuso doon sa Kingdom of the Jesus Christ, doon sa Kingdom or sa KOJC, sa mga member ng KOJC, kung sumunod or kung kumampi lang etong si Pastor Apollo Sikibuloy kay Marcos. Hindi niya yung ginawa dahil isa siyang tapat na kaibigan. Tapat na kaibigan at karamay ng mga Duterte sa oras ng kinakailangan. Ito, alam nyo yung pagiging ganyan ng isang tao, yung katangian ng ganyan ng isang tao katulad ni Senator Robin Padilla. Biruin nyo, hindi niya iniwan si Pastor Apollo Sikibuloy sa oras ng kagipitan. At ganun din si Pastor. Hindi niya iniwan ang mga Duterte sa oras ng ginigipit ang mga Duterte. Na binigyan niya pa nga yan ng may sarili pa pong platform or may sarili pang si PRRD, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa SMNI. 'Di ba? So yun, isa na yun sa pinaka tignan natin na napaka-solid na isang na kailangan nating ihalal bilang senator, yung mga ganyang katangian ng isang tao. Alam nyo, ito sa totoo lang, hindi mangyayari lahat sa KOJC, lalong-lalo na kay Pastor, kung kumampi lang si Pastor sa mga mali. Kung kumampi lang si Pastor sa pagkakamali ng administrasyon. Bakit ba siya ginaganito? Dahil nga nag-iisa na lang ho ang SMNI at si Pastor Apollo Sikibuloy na talagang inilahad, ipinaalam sa buong Pilipinas kung gaano ka-korap, kung gaano kawalang niya ang administrasyong Marcos. Meron nga ako naririnig na mga noon pa man to, mga sabi-sabi na hindi daw naibigay ni Marcos Jr. ang kagustuhan ni Pastor Apollo Sikibuloy, kaya niya daw ito kinalaban. Alam niyo, maling-mali yun. Alam niyo ang tunay doon? At ang nakikita ko dun sa sinasabi niyong yun, hindi nagustuhan ni Marcos Jr. na kumampi si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga Duterte at hindi nagustuhan ni Marcos Jr. na ilahad or ibalita ng SMNI at ni Pastor Apollo Sikibuloy ang kabulastugan na ginagawa ng administrasyon niya. Yun yung totoo dun. Kaya wag nyo kami sa lahat ng mga basher ni Pastor, wag nyo kaming paandaran ng mga ganyan-ganyang kwento na kesyo hindi lang nabigay ang gustong pera ni Pastor. Oy, for your information, bilyonaryo na yan sila. At hindi lang si Pastor hindi si Pastor, sila. Buong KOJC. Una, mayaman sila sa pagmamahal, mayaman sila sa samahan nila, sa mga kaibigan, at mayaman sila sa lahat ng bagay. Hindi 'di ba? Mamaya panoorin natin. Si Pastor ang kilalang bilyonaryo na walang nakalist, walang mga bangko, walang mga ari-arian, walang mga na nakapangalan sa kanya. Kung korap si Pastor Apollo Sikibuloy, dapat lahat ng ari-arian na nakita namin sa Davao nakapangalan sa kanya. Pero hindi. No, hindi ganun. Alam niyo yung taong
sinasamahan ng mga kaibigan sa oras ng kagipitan, yan talaga yung maituturing mo na talagang may pagmamahal sa bayan yan. Oo, bibihira sa isang tao yan. Kasi kadalasan ho ngayon, katulad lang yan. 'Di ba? Si Marcos Jr., 'di ba dati kaibigan niyang solid si Vice President Sara Duterte. Nung ginigipit ng mga kalaban or ng mga anti-Duterte, ang mga Duterte, anong ginawa ni Marcos? Mas kinampihan niya pa yung mga makakaliwa, yung mga NPA. Kesa doon sa kaibigan niya, di umano, sabi niya. Hindi sinabi ni BP Sara, di umano, sabi niya. Hindi pala di umano, talagang sinabi niya. Ipa-bless-bless pa nga kayo lahat ng pamilya doon, di ba? Ni ultimo si Imelda Marcos, gustong umalik sa paning si BP Sara. Gago! O anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinabayaan niya. Si Pastor Apollo Sikibuloy, eto walang panunumbat. Ilang beses tinulungan ng kay OJC simula pa nung senator pa lang si Bongbong Marcos hanggang sa naging presidente. SMNI lang ang nagbigay ng opportunity kay Marcos na para makapagsalita. Gago! Di ba? Mga gago kayo. Sorry. Seryoso ako eh. Kaya ayoko magseryoso eh. Marami nasasaktan pag nagseryoso ako ng salita eh. No? SMNI lang ang nagbigay ng opportunity kay Marcos Jr. para mailahad niya yung kagustuhan niyang na hindi naman nangyari talaga. Kagustuhan niyang ipahayag sa mga Pilipino para iboto siya. Dahil una-una sa iba't ibang istasyon kalaban siya. Pero anong nangyari? Kung sino pa yung mga tumulong sa kanya, yun pa yung mga binalahura niya. Binalahura nilang lahat. At sino katulong niya? Bakit? Paano niyo masasabing masamang tao si Pastor? Si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kaalyado ng mga Duterte, sila yung pumuksa ng mga taong mga makakaliwa. Yung mga NPA dito sa Pilipinas. Tapos siya pa yung pinakulong. Samantalang yung administrasyon inaalagaan na parang puting tupa yung mga NPA. Ginagawang mga baby. Eh hayop na yan. Yung isa nga dun eh. Convicted na, nagpapakontempt pa rin. Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Convicted na malaya. Yung mga pinakulong na mga drug addict, mga drug lord na sila na mismo umamin, pinalaya. O ngayon, tatanungin ko yun, sino mas masama sa kanilang dalawa? Si Pastor na puro pagtulong lang at pagmamalasakit dyan sa mga Pilipino, sa mga lalo na yan, si pagmalasakit lang yung ginawa niya kay Marcos. O si Marcos na imbis na kabutihan yung isukli sa mga tumulong sa kanya lalo niya pang ginipit yung mga tumulong sa kanya. Ginawa niya ng kung ano-anong mga issue. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos hinayaan niya mamayagpag yung mga NPA dyan sa gobyerno. Kaya itong sinasabi ni Senator Robin Padilla, malaking sampal to sa mga pagmumukha nyo. Damahin nyo. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako kay Mayor. Ang sarap pala dito sa entablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako, Mayor, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi nila lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala naman alam yan. Ay, totoo. Wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba.
Sabi nga nila, alam nyo, sabi ni Pangulong Trump nung kanyang proclamation, inauguration, sabi niya, it's a revolution of common sense. Alam nyo, i-rewind ninyo kung sinong unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense! Hindi nyo na kailangan ng matatalino. Ang common sense lang. Alam lang natin na ang tama at ang mali. Yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Wala. Ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bolero. At yan po yung mga senador na ito. Bigyan na lang po nyo ako ng ilang minuto para maipakilala lang. Sandali na lang po ito. Alam kong sabik na po tayong madinig yung ating idol, pero campaign manager ako baka mapagalitan ako. Una po sa lahat, sa amin po sa Senado, wala po akong masasabing pangit. Ito, putulin na natin to Putulin na natin to. Punta tayo dito sa isang video sa kung saan yung mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So pakinggan ho naman natin to. Yan. Pasensya na kayo, medyo late yung salita kasi ginugurgur yung signal ng SMNI dun Alam nyo naman, di ba? Political asset. We might as well, parang ganun. Isa pinakaano ko, nakita ko na ano talaga, yung hinahabol ka talaga. But, well, ano mo lang, may eleksyon naman And, you know, putol-putol talaga yung signal ng SMNI dun. Grabe, kung gurgurin yung signal, no? Yan yung kalupit. Buhay na ito. But anyway, hindi naman siguro ako magsalita ng matagal. Total na organized naman itong PDP. And I am sorry that I was not around because meron rin akong pinuntahan the whole day. Mabutit na lang at nandito ako. Nandito si Bebot. Si Bebot will be one of our stronger candidates sa pagka-senador. Marami naman yan sila. Sumali ka na bot kaya wala kang trabaho, alam ko. Pero si Bebot pati ako. Forward natin Tapos kumpare kami. Taga Davao. Ayaw ko kung paano dabawin nyo ito para lulusot karamihan sa malas lang. Pero maniniwala kami naman tayo. Ito, ito pakinggan nyo maigi Sana kakabahan dito yung mga asungot. Yung mga garapatan ni Romualdez. Yung mga garapatan ni Marcos. So, ano rito, kakabahan na dito. Nalalahanin nyo, walang inano si... Sige, sama nga yung sinabi ni Perdi, malas lang kung hindi makakapasok. Ito pakinggan nyo para marami naman tayo. Mananalo tayo, maniwala kayo. Maniniwala. Hindi naman siguro lahat. Malas lang. Pero lulusot karamihan sa ating sigurado na yung magkatabi. Wala na. Saan?
Si Senator Bato at Senator Bongo. Antona. Bebot, takbo ka kasi wala kang trabaho. Hoy, alam niyo yung sinabi ni PRRD ganun na takbo ka dahil wala kang trabaho. Tanong, laking sampal nun sa mga congressman. Ganyan naman na ngayon eh. Pag wala kang trabaho, wala kang pera, mag-congressman ka. Pagtapos ng termino mo, bilyonaryo ka na. Sa atin, si Bongo ang magbigay. Cities lang siguro. Hindi ko kaya, matanda na ako. Alam nyo, hindi na natin masyadong pahabain to, pero isa lang ang napatunayan ko dito sa mga ni PRRD na kahit gaano nakatanda itong si PRRD at hindi na nga siya ang presidente ng Pilipinas, pero siya pa rin ang tinuturing presidente ng ibang Pilipino. At yung pagiging rockstar niya nandun pa rin talaga. Biruin mo, may interview si Marcos Jr., walang halos nanood. Dito lahat nanood. Samantalang, eto nga, may kasi dito, may isang tao. May isang tao na nagpipiling na naman. Oo. Eto kasi, eto na naman yung, di ko alam kung bakit na, hindi ko alam kung anong gusto ni Marcos crush ba ni Marcos si Donald Trump? Eto kasi, Pres Bongbong Marcos, makikipagkita kay US Pres Donald Trump, kaugnay ng immigration age post. Naku! Gago! Tigilan mo ko dyan. Alam ko ang kakahinatnan niyan. Papalabasin mo na naman sa Pilipino, nakakampi mo si Trump. Gago! Kunwari ka pa. Kala mo talaga tungkol sa immigration, ha? Oo, si Kamala Harris nga tumawag lang. Akala mo friend na kayo. Akala mo friend na sila ni Kamala Harris. Akala mo closed na eh. Nagkausap lang sa cellphone, nagkamustahan, tapos close na. Ang masama pa nun, hindi ginamit yung utak. Saan ka ba naman kakita? Isang presidente tumawag sa vice-presidente ng ibang bansa. Gago! Nakakabobo, di ba? Presidente ka ng Pilipinas, tatawagan mo vice president ng ibang bansa. Anong connection sa iyo nun? So pagbigyan natin yung pagpipiling ni Marcos Jr. na maging ka-close niya si Donald Trump, pakinggan ho natin. Do you have plans to meet with President Trump? Trump, yes. Yes, yes. The possibility that the US will freeze the... At dito, pansinin niyo. Ito, sorry hindi sa ako, hindi naman ako agwapuhan, pero masarap, charot. Gago! Hindi naman sa magano, pero tignan mo yung bibig ni Marcos. Ano na siya? Nandito na. Eto yung baba niya, nandito na eh. Oh. Malapit na malaglag. Yan, tutok mo. Tutok The mo. US has frozen aid. Yan tingnan nyo. Pag ganun na ano na siya pa letter J na. No? Iba na yung iba na yung postura ni Marcos, no? Yan na natin. But I will meet with President Trump because there are much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of Trade? Anong trade? Anong trade na sinasabi mo? Alala, galit sa adik yun Ay. Gago! Sorry. Si Marcos galit siya sa adik. Gusto niyang ubusin lahat ng adik dito sa Pilipinas. defense and security, and now the new policy on immigration. Okay. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino.
So this is something Yata, presidente ka, di mo alam? that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part. Yun nga, no? So hindi na natin tatapusin yung video na yan. Hindi naman natin pinaglolo ko lang tayo. Ewan ko dito kay Marcos, mukhang may panibagong naisip na naman kasi nga talagang umuugong sa lahat ng social media platform na talagang mas ginugusto ni Pangulong Donald Trump etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaysa sa kasalukuyan na presidente ng Pilipinas. Dahil alam naman natin si Donald Trump ay talagang inidolo itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At alam din naman natin si Donald Trump ay galit sa mga adik. Gago! Alam naman natin yun no? So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood natin na reaksyonan? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.